Undas na naman mga kababayan, araw ng pag-aalaala sa mga namatay na, sa mga yumao, sa mga nasa kabilang buhay na, sabi nga nila. At kagaya ng dati, puno na naman ang mga sementeryo. At biglang nagmahala na naman ang mga bulaklak para sa patay. Tiba-tiba ang mga namumuhunan, biglang yaman dahil sa mga patay na dinadalaw ng mga buhay. Panahon din ang undas ng mga kwento ng kababalaghan at katatakutan. Napapanood na naman natin sa TV at internet ang mga mangungwento ng mga nakakatakot na pagpapakita ng mga multo raw, white lady, tikbalang at kung ano-anong lamang lupa. Sa panahon ding ito, sikat na sikat ang mga taong ginawang hanap buhay ang pagkikipag-usap sa mga patay habang may hawak na gadget na nakasasagap daw ng kakaibang enerhiya mula sa mga yumauna o sa mga multo na ewan kung bakit sa kanila lang nagpaparamdam at nagpapakita. Dinadagsa rin ang mga theme park na tatakutin ka nila sa isang kondisyon. Magbayad ka muna, asos Mariusep. Okay na sana na alalahanin ang mga yumauna, yung mga namayapa na pero bakit ginawang katatakutan. Kesyo nakita raw si Lola na nakaupo sa tumba-tumba, samantalang patay na siya, matagal na. Kesyo may babaeng mahaba ang buhok na nakaputi na hindi sumasayad sa lupa ang mga paa. Wow, magic! Iwas kalyo sa paa. Kesyo sa lumang bahay daw na itinayo pa ng mga Kastila, ay may gwardiya sibil na nagmamarcha. Kesyo may photobomber na lumitaw sa litratong kuha sa Diplomat Hotel sa Baguio. Kesyo may pumara raw na babae sa isang jeep sa Balite Drive sa New Manila na biglang naglaho. Kaya yung driver ay nabangga sa poste sa takot. Kesyo naamoy raw ang paboritong pabango ni Uncle na kamamatay lang last week. Kesyo may malaking paru-paro raw na lipad ng lipad sa kwarto ng kapatid niya na kamamatay rin lang. Mga ganyan, bakit kailangan ng takutan? Hindi ba pwedeng alalahanin ang mga namayapa sa isang hindi nakakatakot na paraan? Nagtatanong lang po. Tradisyon, sabi nung iba, ganon, nakagawian, nakasanayan daw. Kaya nakasanayan na rin ng mga multo na sa panahon ng undas, magparamdam. Ganon talaga naman. Speaking of multo, may ganyan ba sa mundo? Ano ba yung multo? Sa karaniwang pakahulugan, ito raw ay yung mga nagpapakita o nagpaparamdam na kaluluwa ng mga namatay na. Totoo ba yun? Aawayin ako ng mga naniniwala pag sinabi kong guni-guni lang yon, na nasa isip lang yon, na hindi totoo yon, katang isip lang ba? Tinatakot lang natin ang mga sarili natin. Kaya pag sinabing, hoy, may multo dyan, ayun, takbuhan ang mga duwag. Naku po, ang mga matatakutin. Sabihin mo sa batang gustong lumabas sa gabi na may multo dyan, tsak na hindi na siya lalabas. Tinakot nyo Panakot lang talaga. Katunayan po, sa Biblia ba ay bumabalik pa ang kaluluwa ng mga namatay na? At nagpapakita o magpaparamdam pa sa mga buhay. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Wala pong magbabalik para magparamdam. Babalik sa pagiging alabok ang katawan natin dahil doon tayo kinuha. Ang spirit naman natin na tinatawag ding diwa o hininga ay babalik sa Diyos. Sa Diyos po babalik ang spirit, hindi po sa bahay. O sa Bahay Kastila, o sa Diplomat Hotel, o sa Balite Drive, o sa sagingan ni Mang Procopio. Kaluluwa raw yung bumabalik. Ano ba ang mangyayari po sa kaluluwa kapag namatay po ang tao? Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabok, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Nakasubsob, sa ibang version ay nakadikit sa alabok. Hindi sinabi nakakalas sa alabok at babalik sa bahay. Wala pong ganon mga kababayan. Bakit ang sabi ay nakasubsob o nakadikit sa alabok? Anong ibig sabihin nun? Narito, lahat ng kaluluwa ay akin.
Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaya siya nakasubsob o nakadikit dahil namatay po siya eh. Namamatay po ang kaluluwa. Paano pa babalik sa bahay niya kung patay na siya? Di po ba? Wala na siyang alam at pakialam sa mga naiwan niyang mahal sa buhay, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Sino yung nagparamdam sa'yo? Ano yung naamoy mo na pabango ng uncle mo ng ilang araw o ilang buwan ng patay? Sino yung pumara ng sasakyan dyan sa Baliti Drive na biglang naglaho at lumikha pa ng disgrasya dun sa driver? Kawawa naman yung driver. Sino yung madre na nagpakita sa Diplomat Hotel sa Baguio? Bakit may malaking paru-paro na lipad ng lipad sa kwarto ng kapatid mo na ilang araw nang namayapa? Lagot ka, hala ka, ang dami mong nakikita. May ilang tanong ako sa'yo, wag ka namang magagalit. Naliligo ka ba araw-araw? Nako, gawin mo, try mo, magbabago ang buhay mo. Nalilipasan ka ba ng gutom? Kain ka sa tamang oras. Mahilig ka bang manood ng horror na Korean novela o kaya ay Japanese? Iwasan mo, yun ang maipapayo ko sa'yo. Matatakutin ka eh. Di bali na yung Filipino horror kasi tiyak na nakakatawa yon. Sino yung madalas nakakwentuhan mo at madalas ay tinatakot ka niya? Iwasan mo muna siya, mas maganda. Pero alam nyo ba na sa Biblia ay may binabanggit tungkol sa masasamang espiritu? Sila ang mga demonyo na nagkalat sa lupa mula kay Satanas para papaniwalain ang tao sa mga maling aral. Magkaroon ang tao ng maling paniniwala, halimbawa ay sa mga yumao. Mahirap ba kay Satanas na kopyahin ang mukha ng kamag-anak mo at magpakita sa'yo? Kung wala kang pananampalataya sa Diyos ay maniniwala ka na siya yon. Pero kung ang aral ng Diyos ang pangahawakan mo ay supalpal si Satanas sa'yo. Ang aral ng Diyos, ang patay ay wala ng anumang nalalaman o bahagi sa mga buhay. Babaliin nyo ni Satanas sa paningin mo. Gusto kanya eh. Crush ka ni Satanas na isama sa kaharian niya sa walang hanggang pagdurusa. Ayaw niya na siya lang mag-isa ang nandun. Kaya nandaraya siya. Lilitaw na sa tuwing maniniwala ka sa ganyang mga kwento ay si Satanas ang pinaniniwalaan mo. Masakit po, di po ba? Alalahanin po natin ang mga magagandang ginawa at kontribusyon sa atin ng mga yumao nating mahal sa buhay sa paraang gawin natin yung ginawa rin nila na naging inspirasyon natin. Wag po sa paghalo rito ng mga kwentong multo dahil hindi po sila kailanman naging multo. Nung nabubuhay sila ay hindi po nila pinangarap kailanman na maging multo. Sino ba namang nabubuhay ang nangangarap na pagdating ng panahon ay maging multo lang at maging taksa ng katatakutan? Minahal natin sila noon hanggang ngayon, kaya wag natin silang gawing panakot sa mga duwag. Gawin natin silang inspirasyon. Wag nating paniwalaan ang mga kwentong kamultuhan na pawang guni-guni lamang. May isang nagkwento na alala ko. Hinabol daw siya ng multo ng lolo niya, kaya napaurangod siya sa pusali. Paano nangyari yun? Lumpo ang lolo niya nung nabubuhay pa. Hindi nakakatayo, lalo pat maglakad at tumakbo. Nung namatay ay tumakbo, ganon. Tigilan natin ang mga ganyan. Ginawang kabuhayan ng iba tuwan-tuwa naman tayo. Siyempre may talent fee, lalo na't nasa TV ka at magandang script mo, nakasama doon ang pagkausap mo sa mga patay, Sus Mariusep. Huwag po nating katakutan ang mga namatay na. Wala na po silang magagawa sa atin. Ang dapat po nating katakutan mga kababayan, yung mga totoong multo. Matakot tayo sa totoong multo sa paligid natin. May totoo bang multo? Meron po, ang dami. Nasa DPWH at sa iba pang ahensya na katulad niya ng ASAL. Nasa Batasang Pambansa yung iba, nasa Senado, nakabarong
Ang tataas ng sweldo sa mga kilalang universidad nagsipag-aral. Pag nabasa nyo ang salin, pag nasilip nyo, naku po, ang tataas ng pera. Milyon hanggang bilyon ang kanilang salin. Sila ang mga multo sa buhay ng mga Filipino. Kung kailan sila mawawala ay hindi natin alam. Kahit siguro tambakan natin ng bawang at holy water ng Katoliko ang damit ng mga yan, ay wala nang talab dahil makakapal po ang balat ng mga yan. Makapal pa sa balat ni Lolong. Di lang sila ang multo, pati yung mga trabaho nila. Mga ghost, di po ba? Yan ang multo. Yang katabi nyo ay baka multo yan. Nung nangungutang sa'yo ay ramdam na ramdam mo. Paiyak-iyak pa. Abay nung sinisigil mo na ay ayaw ka nang pansinin. Multo yan. Ano pa tawag dyan? Yung mayor nyo o congressman na nangako ng kung ano-ano nung kampanyahan, multo ang kinalabasan. Ghost, singilin nyo. Yan ang mga multo. Mga totoong multo sa buhay ng mga Filipino. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit.